Nararamdaman ko rin naman na hindi na ako aabot. Mabuhay ka, Hope. Sabihin mo sa mga taon tungkol sa... Naka-enkwentro ko si na Hope. Napatay ko yung isang clone, so which means siya na lang natitira. Magpapapresko na daw po si Hope. Isa akong clone. Ayan, magkasama na yan, dalawang yan. Naku, paano ka na? Palalayasin ka na nila. Eh, pwera ka na! Kilalanin bilang tao! Ipatanggol si Hope! Kilalanin bilang tao! Ipatanggol si Hope! Kaisa-isang apo ko lang nga yan eh. Pero nais ko sana magpasalamat sa inyo, Trixie, Denver at Ralph, at kay Miss Sarah. Dahil inalagaan niyo si Hope. Kundi dahil sa inyo, hindi siguro mabubuo ang pamilya namin. Ayos lang sa'yo na makihati ako kay Mang Dayan. Our nation, hindi naman nababawasan ang pagmamahal kapag sinusya sa iba. Mas lalong ang lumalaki yun eh. Naglabas na po ng statement ang Pangulo ng Bansa tungkol sa estado ni Hope Sebastian. At ayon sa statement, dapat kilalanin si Hope bilang isang tao, isang Pilipino na may karapatang mamuhay ng ligtas at mapayapa. Sana mapatawad ninyo akong dalawa. Alam ko hindi karapat-dapat, pero sana mapatawad pa rin ninyo ako. Paano na? Ano na mangyayari sa'yo? Ganito na lang, ha? Don't tell me, titigilan mo na si Hope. Ibigay na hirap sa akin ang babaeng yan. Lalo na ngayon, hindi ako susuko. Naks naman, Sir Ralph. Pinagandaan, ha? Siyempre, ayoko mapahiya kay Hope eh. Baka naman, Mama, hindi mo kayanin si Hope, ha? Naku, tinulungan ko pa naman yun sa pag-design ng susuotin niya ngayon. Hindi dapat gagawin ni Dr. Sebastian si Hope kung hindi namatay si Bianca noon. Pero namatay si Bianca dahil iniwan mo siya sa bangin, di ba? Alam ni Karen nangyari kay Bianca noon. Pero nagpanggap siyang walang alam para hindi mailigtas si Bianca. Di ba? Pero nandun ka sa ospital nun. Umiiyak ka pa nung namatay si Bianca. Mahal ko po si Bianca. Mahal ko po yung kaibigan ko. Kaya sorry po kung nangyari po ito, pero wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan, kaya sorry po. Mahal ko po si Bianca. Dahil wala akong kasalanan, wala akong ginagawang mali. Kara, pwede ba? Huwag ka na magsinungaling. Sinabi mo na sa akin yung totoo. Inamin mo sa akin na iniwan mo si Bianca doon sa bangin para mamatay, di ba? At kung alam ko na kung nasan si Bianca, ay sana niligtas ko siya. Sana buhay pa siya ngayon. Pero hinayaan mo siyang mamatay. Kahit wala siyang ginagawang masama sa'yo. Diba? Walang ginagawang masama? Ha? She just kept me by her side. Ano ko? Alagang aso? Ha? Para ano? Para pakitaan niya? Painggitan niya? Para kunin niya sa akin ang kaisa-isang taong minahal ko? So, totoo nga, hinayaan mo mamatay yung anak ko dahil sa isang lalaki? Maanipin na kasi. Nagawa ko ng paraan para makulong kayo magkapatid, mga kriminal kayo! At ikaw mamamatay tao! Sali nga! Bakit na puro ako? Am I the only one at fault here? Ito magaling kong asawa. Alam mo ba ako anong ginawa niya kay Hope?
handa ako na pagbayaran yun. Ngayon na lang! Dahil mabubuo ka na! Ito, kinidnap niya si Hope dahil sobrang obsessed siya kay Bianca. Willing siya na sumama kahit sa clone! Anak, totoo ba yun? Opo. Pero sabi po niya, binigsisisihan niya na yung nangyari. At niligtas niya rin ako noon sa asawa niya. Oh, come on! Pinagtatanggol mo, kidnapper mo? Ang sabihin mo kasi nagustuhan mo na rin nakasama siya! Dahil malandi ka! Ano ba? Ano ba? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan yung anak ko, ha? Lumayas ka dito hanggat nakakapagtimpi pa ako! Pero huwag mong iisiping makakalaya ka ng matagal. Dahil sa kulungan ng bagsak mo! Just try! Wala kayong ebidensya laban sa akin! Ma, ano ba ito? Lumayas ka na nga! Halika na, nakakahiya na eh! Halika na! You're not done yet. Hope. Miss D. Sana mapatawad niyo. Ako na mismo ang susuko sa mga pulis. Sasabihin ko sa kanila lahat ng nangyari. Zach, pwede ba? Pwede ba umalis ka na? Kaya naman pala ako pagod na pagod eh. Ha? Kasi kanina pa ako tumatakbo sa isip mo eh. Corny ah. Corny. Effective naman eh. Tumawa ka nga eh. Diba? Effective siya. Corny. Salamat. Alam mo, Hope, gusto ko humingi ng tawad sa'yo eh. Kasi minsan ka na nga lang mag-party. Nagkagulo pa. Ganda mo pa naman. Huwag mo akong binubola. Di kita binubola, no? Nagsasabi ako ng totoo. Ang ganda mo. Dapat special yung gabi na to para sa'yo. Kaya lang, wala eh. Kagulo. Huwag ka mag-alala. Pwede pa naman tayong gumawa ng magandang memories. Ngayong gabi. Paano? Kanina pa kasi kita gustong isayaw. Akala ko sa dami na bitu'y magkakahanap ng iba.
panahon ay kakayanin ng hindi. Okay naman yung puso ko eh. Eh yung puso mo, bumis 20 bok dahil sa akin. Ang kapal mo din, no? Buti nga sa'yo! Hoy, ibalik mo yung damit ko! Ibalik mo yung damit ko! Nag-iisa, magbago man ng bukas, di magdidilim mga alaala ng iyong mga mata. Ikaw pa rin, oh ikaw lang, ikaw lang. Mula noon, tanggap ko na walang makakapantay sa iyong dala. Wala lang. Hindi lang ako makapaniwalang ganito tayo. Lagi kasi tayo nasa panganib eh. Lagi may umabol. Sorry, Rafa. Sorry kasi nadadamay ka sa gulo ng buhay ko. Sasaktan ka pa. Wala yan. Alam mo naman, gagawin ko yung lahat para sa'yo. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw pa rin. Hindi ka ba sasagot? Alam mo naman yung sagot ko dun eh. Pero hindi pa natin na pag-uusapan. After nung amin na ng feelings, hindi ko alam kung ano tayo. Hindi ko alam kung girlfriend ba kita. Okay. 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 Ano yun? Kanina pa ako nagpapasweet dito. Kanina pa ako nag-I love you sa'yo eh. Yun na yun. I love you too, Ralph. Hindi ko narinig. Ang sabi ko, I love you too. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sana balang araw masuklian ko din yung pagmamahal na pinakita mo sa akin. Mahal kita. At swerte ako na ako ang napili mong maging
girlfriend. Ralph, hindi magandang biro to. Ralph! Tulong! Ralph, gising, Ralph! Ralph, gising! Ralph, tulong! Ralph, gising! Ralph, gising, Ralph! Ralph! Tulong! Mama, bakit po ganun? Walang sinasabi yung doktor kung ano nangyari kay Ralph. Anak, hindi talaga natin malalaman kung anong sakit ni Ralph. Hanggang sa dumating yung mommy niya. Sa pamilya lang dinidisclose yung kondisyon ng pasyente. Tita, kanina pa po namin siya dinala dito pero hanggang ngayon po, wala pa rin po siyang malay. Grabe yung sinasabi ko eh. Kaya hindi ko siya pinapayagang maglalabas ni Denver. Oo, Ma'am. Yung sinasabi ko, kilala kita eh. Hindi mo na naman ako palalabasin ng bahay. Ralph, it's for your own good, anak, okay? Alam mo naman lahat to. Lahat ng ginagawa ko ay para hindi ka magkasakit tulad ng sa daddy mo. Ralph, you're all I have. Hindi ka pwedeng mawala sa akin, anak. Okay? Hindi pwede. Tapos ako, sarili mong nanay, you can't even stay overnight para bantayan ako? O alagaan man lang ako, ha? Kasi alam natin parehas na nasa panganib si Hope. At sa totoo lang, involved kayo. Kaya hayaan niyo akong hanapin para makabawi ako sa mga nangyari sa kanya. Just wanted to take care of my son. Bakit po? May sakit po ba si Ralph? Wala naman po kasi siyang nasasabi sa akin, sa amin. Because he didn't believe na matutulad siya sa daddy niya. I told him may posibilidad. Pero syempre, hindi siya nakinig sa akin. Ano bang sakit ng daddy niya? Nagkaroon ng multiple systems atrophy ang asawa ko. He was 30 years old. And it was considered young onset. It's a degenerative disease na nakaka-apekto sa internal organs ng tao, causing them to fail one by one. Kapag nagpakita na yung symptoms, tuloy-tuloy na eh. Kasi walang gamot. There's no known cure. At ngayon, mas maagang nagpakita yung symptoms kay Ralph. Which means nagde-deteriorate na ang anak ko. Hindi na siya gagaling.
Hindi po totoo yan. Baka nagkakamali lang po kayo. Hope, anak. Mama, wala pong sakit si Ralph. Malakas po siya. Lagi niya ako nililigtas eh. Wala pong sakit si Ralph. Sana nga mali ako. Pero nakita ko na yung sakit nito noon. Kaya ganun na lang ang takot ko para kay Ralph. Oh. Ito yung rason kung bakit ako na-involve kay Lucas. Kasi he promised me a solution, a way to save my son. Ang sabi niya, kung mapag-aaralan ka raw niya, gagawa din siya ng clone para kay Ralph. Ano? Hindi naman kita kilala noon. Basta alam ko clone ka. Kaya akala ko lahat ng ginagawa ni Lucas okay lang. Desperado na ako dahil hindi ko na naisip na may sarili kang buhay. May sarili kang pamilya. May damdamin. At na baka nga mahal mo anak ko. Oh. Nakikiusap ako. Bilang ina ni Ralph. Alam mo namang mahal na mahal ko siya, di ba? Please, tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa niya eh. Please. Oh, please, tulungan mo. Please, help me save my son. Please, please. Ma'am, tumayo po kayo, ma'am. Ma'am. Tama na po. Please, ma'am, tumayo po kayo. Tumayo po kayo. Anak. Are you crazy? Gagamitin yung eksperimento ni Lucas si Hope? Ha? Wanted criminal yun? Hindi, Dayan. Wala na akong ginalaman kay Lucas. Wala na kami connection. Promise. Yung mga bagong doktor na kausap ko, hindi sasaktan si Hope. Kailangan lang nila ng konting sample ng DNA niya. Siguro, konting dugo. Please. Sisiguraduhin kung hindi nila sasaktan si Hope. Please, maniwala ka. Please, para kay Ralph. Please. Please. How dare you? How dare you? Gagamitin mo yung nararamdaman ng anak ko kay Ralph? Para sa gusto mo? Nangako ako sa anak ko na hindi na siya ulit masasaktan. Natutuparin ko yun. Dayan, please. Please. Oh. Ano po bang kailangan nila sa clone? Maliligtas po ba ng clone si Ralph? Gusto nilang pag-aralan ng DNA mo. Gagawa po sila ng clone ni Ralph? Kukuha sila ng stem cell sa clone ni Ralph. Nag-uusisa ka ba dahil gusto mong tulungan si Ralph? Dapat umalis talaga tayo dito eh. Kung pwede nga lang sa ibang bansa, doon na tayo pumunta. That's why importante yan. Kailangan talaga natin makuha si Hope. Malaking ibabayad sa akin ng mga foreigners. Tsaka pupunta. Diyan lang, malapit lang. Hindi sa'yo bagay nagsisinungaling. Alam ko kung saan ka pupunta. Narinig ko ang usapan niyo kanina ni Ma'am Hera. Hope, alam mo hindi gusto ni Ma'am Dayan to. Mas pipiliin mo pa ba si Ralph kaysa sarili mong nanay? Susuway mo ba talaga si Ma'am Dayan?